Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. And guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong naging pahayag nitong si Tita Dada tungkol dito kay Botchok. Dito nga po sa naging interview nitong sila Kuya Bong, Intoy at Bornok. Para nga pala po sa mga bago na hindi pa nakakakilala dito kay Tita Dada, ay itong si Tita Dada po ay kapatid nitong si Mrs. Ka-Business. At siya nga po yung nanay nito si Botchok. Naging tema po ng interview dito nila Intoy, Kuya Bong at Bornok kay Tita Dada ay tanungin siya about doon sa kung ano yung buhay niya. At sa itinakbo nga po ng interview ito kay Tita Dada ay hindi po naiwasan na maitanong nitong si Intoy o makumusta nitong si Intoy, ito si Botchok. At ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon, itong patungkol dito kay Botchok. At yung iba pang mga tanong nila Intoy at Kuya Bong, Bornok dito kay Tita Dada ay hindi na po natin tatalakayin. Kumbaga, ito lang kay Botchok ang atin tatalakayin. Dahil itong si Botchok nga po ay naging parte ng Ka-Business Family. Bukod nga po sa siya ay pamangkin ni Mrs. Ka-Business, ay naging bahagi po siya o naging membro siya ng Kagwang. At isang araw nga po ay ito'y bigla na lang umalis dito sa Ka-Business Family, na masasabi nating naging biglaan ang pagkakaalis nito si Botchok. Dahil una, hindi na i-vlog ito ni Ka-Business o ni Papa Dins na aalis nga po ito si Botchok. Kumbaga, hindi ito nakapamaalam sa ating mga viewers. At nung una nga pong alis nito si Botchok, ay samot-saring komento ang naging komento ng mga viewers dito kay Ka-Business. Marami ang nagtanong kung bakit nga ba umalis ito si Botchok. At marami din ang nambash dito kay Ka-Business nang dahil nga sa pagkakaalis na ito ni Botchok. At hindi din naman nagtagal ay sinabi din ni Ka-Business kung ano ba yung naging dahilan ng pag-alis nito si Botchok. At ang naging dahilan nga po ng pag-alis ni Botchok dito kay Ka-Business ay nasulsulan siya ng kanyang sponsor.
Katulad ng nangyari sa pag-alis ni Stong dito kay Laka Business. Nasulsulan siya ng sponsor, pinangakuan na bibigyan ng financial support, at ang kapalit nun ay umalis sila dito kay Laka Business. At tulad na nangyari dito kay Stong, ayun din ang nangyari dito kay Botchok. Nagpadala siya sa sulsol ng sponsor. Nabibigyan nga siya ng financial support kapalit ng pag-alis niya dito sa ka-business family. Kumbaga, ipinagpalit lang nila ang nabuo nilang magandang samahan sa ka-business family ng dahil lang sa perang ibibigay sa kanila nitong nagsulsol na sponsor. Hindi malayo na itong sponsor na nagsulsol kay Botchok ay siya din yung nagsulsol dito kay Stong. Dahil pareho lang pareho lang yung ginawa niya. Pareho lang ng naging offer. Nakapalit ng pera ay aalis sila dito sa poder nila ka-business. Ngayon, ano nga ba ang naging epekto ng pag-alis nila dito kay Laka Business? Mas napaganda nga ba ang tayo nila simula nang umalis sila dito kay Laka Business? O hindi? At eto guys, ang pagtutuunan nga po dito natin ng reaksyon ay itong kay Botchok lang. Yung kay Stong kasi, nagawan ko na ng reaction yan. Medyo may katagalan na nga lang yun, yung reaction kong yun. Pero makikita nyo po yan dyan sa mga video ko. Yung naging reaction ko dyan kay Stong. Kaya ngayon, itong si Botchok naman ang ating gagawa ng reaction. Ano nga ba ang naging epekto dito kay Botchok ng pagkakasulsul sa kanya nitong kanyang sponsor at pagkakaalis niya dito kay Laka Business? Ito guys, panoodin po natin ang naging pahayag nito si Tita Dada dito nga sa tanong ni Intoy tungkol kay Botchok. Kumbaga, kinumusta dito ni Intoy itong si Botchok At ito nga po yung naging sagot ni Tita Dada. Sa ngayon pala, kumusta po si Bojo? Si Botchok, actually, umalis siya dito, medyo okay pa siya, mataba nga siya. Pero saka sa mayang palad po talagang ngayon po ay bumagsak po talaga yung katawan niya. Gusto po talaga namin ni nanay dyan gawa ng paraan. Nag-antay lang po kami ng tamang panahon. Pinababalik din po namin siya dito noon, kaso lang lagi pong wala sa bahay. Uwing gabi, alis ng madaling araw. Kung minsan sasabihin ko nga, pag nagkakasalubong na lang kami sa loob ng gate, o saan ka na naman galing? O sa anong oras na, ba't ngayon ka lang uwi? O anong oras na, bakit saan ka pa pupunta? Hindi ba nakikinig sa'yo Hindi, kahit si nanay, nahirapan na rin siyang disiplinahin. Sa tingin niyo po, yung pag-alis-alis niya, ano po yung pinagkakaabalahan ni Bojo ngayon po? Ngayon po, Kasi sabi niyo nga po, minsan nauwi, madaling araw. sa totoo lang po talaga, malamang po kasi bumabalik talaga siya sa vision niya. Kasi kita naman po sa kanyang pangangatawan. Yun guys. Ang tinutukoy dito ni Tita Dada na vision niya o dating vision niya ay yung paggamit nga po ni Botchok ng ipinagbabawal na gamot. Sabi nga po ni Tita Dada, nung panahong nandito siya kay Laka Business, ay siya'y nagagabayan. Kumbaga, hindi nakakapunta itong si Botchok dun sa mga kaibigan niya na dating naghatak na rin sa kanya dito sa paggamit na ipinagbabawal na gamot. O masasabi nating mga masasamang barkada. Nung nandito siya kay Laka Business, ay naging maayos ang buhay nito si Botchok. At ito nga po, simula nang umalis siya dito kay Laka Business,
ay ito na, unti-unti nang nagbago ulit itong si Botchok. Ang masama, ang naging pagbabago niya ay bumalik siya sa kanyang hindi magandang bisyo. At malinaw lang na ito yung hindi magandang epekto ng pagkakasulsul sa kanya nitong kanyang sponsor na umalis dito kay Laka Business. At ang sabi nga ni Tita Dada, kung makikita nyo ngayon si Botchok, ay sobrang payat na nito. Nasing payat na nga daw po ito nitong si Thinking Body. Kaya lang dahil mas mababa itong si Botchok kay Thinking Body, ay mas maliit itong tingnan dito kay Thinking Body. Kumbaga yung nakita natin Botchok noon na mataba, masigla, ay ibang Botchok na daw po kung siya'y makikita natin ngayon. At kung dati nga po ay nakikita natin na nakikinig itong si Botchok dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business pag siya'y pinagsasabihan nito, ay sa ngayon, dahil nga wala na siya dito, ay wala na siyang pinapakinggan. Sabi nga ni Tita Dada, ay hindi naman nakikinig sa kanila ng kanyang nanay. Kumbaga, nagagawa ni Botchok ang lahat ng gusto niyang gawin. At ang masakit nga dito, ay yung gusto niyang gawin ay hindi naman maganda. Ito yung malinaw na masamang naging epekto ng pagkakaalis nitong si Botchok dito kay Laka Business. At ito guys, ituloy po natin yung video ng interview nila Intoy, Kuya Bong at Bornok dito kay Tita Dada. Anong masasabi niyo po doon sa, syempre, brainwash po sa kanya para umalis dito sa business family? Sasabi ko lang, hindi naging maganda ang nangyari, ang resulta. Kasi, imbis na mapabuti, unang-una yung mga noon nandito siya, nagagabayan siya dahil wala naman siyang tatay. Dahil yung father, yung totoong tatay niya, nasa kabilang pamilya. Sa akin naman, hindi rin siya lapitin doon sa stepfather niya. Tapos si nanay din, hindi na niya ganun ganong kinakatakutan. So nung nandito siya, malaki talaga pong bagay kasi nagagabayan sa pag-uugali, sa pagkilos, sa pagpunta sa church. Twice a week, nakakapunta siya, nakaka-attend siya. Ngayon, talagang hindi rin siya nakaka-attend. Yun yung damdamin ni Tita Dada dito nga sa naging pagsulsul nitong sponsor ni Botchok na umalis dito kay Ka-Business. Na ito nga daw po yung mga nangyari kay Botchok simula nang umalis siya dito kay Laka Business. Hindi naging maganda ang resulta ng pagkakasulsul ng sponsor na ito kay Botchok para umalis nga po dito kay Laka Business. At ngayon nga ay nakihirapan sila sa kung ano ang gagawin nila ngayon dito kay Botchok para muling mapatino. Dahil wala na eh. Madaling araw daw aalis. O kung minsan madaling araw uuwi. Hindi nila alam kung saan nanggagaling. Kung saan pumupunta. At kung sino-sino na naman ang kanya makakasama. At dahil nga sa laki ng ikinabagsak ng katawan nito si Botchok, ay wala silang maisip na ibang dahilan nito, kundi ang muling paggamit nitong si Botchok ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga nag-iisip daw sila kung ano yung mabuting gawin dito kay Botchok. At isa sa naiisip nga nila ay ibalik sa rehab ito si Botchok. Dahil yun lang yung nakikita nilang paraan para matigil o makaiwas itong si Botchok
dito sa paggamit na ipinagbabawal na gamot. Dahil hindi rin naman daw ito makinig sa kanila, na bumalik nga dito kay Laka Business. Kasi batay kay Botchok ay gusto niya maging malaya. Yung walang pumipigil sa kahit anong gusto niyang gawin. At ito na yung resulta doon sa gusto niyang pagiging malaya. Ang tinutukoy kasi niyang pagiging malaya ay yung tipong walang sisita sa kanya, walang mangangaral sa kanya, kahit anong gawin niya. Kahit nga siya ay napupunta na dito sa masama. Yun yung tinutukoy na kalayaan na gusto nito si Botchok. Na alam naman natin na kung siya'y nandito sa poder ni Ka-Business, ay hindi niya ito magagawa. Dahil pilit at pilit siyang itutuwid nitong sila Ka-Business. Pilit at pilit siyang ilalagay nitong sila Ka-Business sa tamang landas, sa matuwid na landas. Sa ngayon, nasunod nga yung sinasabi niyang gusto niyang kalayaan, pero napupunta naman siya sa hindi maganda. At ang pangunahing apektado nga po dito sa nangyayaring ito kay Botchok ay itong si Tita Dada, dahil siya yung nanay. At ganoon din po yung lola ni Botchok, na nanay ni Tita Dada at ni Mrs. Ka-Business. Nag-aalala sila sa pwedeng masamang mangyari dito kay Botchok. At ang isa sa inaalala nga nila ay baka mahuli ito ng pulis at makunan ng ipinagbabawal na gamot. Pag nangyari yon ay siguradong sa kulungan ang bagsak nitong si Botchok. At alam naman natin na ang kulungan ay hindi din magandang lugar para sa isang tao na gustong magbago. Dahil marami tayong nakausap na galing sa kulungan na halip na magbago ay mas lalong naging masama. May kakilala nga ako na naging kaso ay pagnanakaw, kaya nakulong. Pero nung lumabas siya ng kulungan ay marunong na siyang mag-drugs at naging tulak na rin siya ng illegal drugs. Kaya ganito yung nangyayari sa loob ng kulungan. Kumbaga hindi lahat ng nakukulong ay nagbabago. Bagamat hindi ko nilalahat, dahil may iba rin naman na nagbabago. Lalo na nga yung mga nakukulong na sa loob ng kulungan ay nakikilala nila dito ang ating Panginoon. At ang Panginoon ang nagiging pundasyon nila para sa kanilang pagbabago. Pero hindi lahat ng bilanggo ay napapabuti o nagbabago. Marami dito ang mas lalong napapasama at natututo ng iba pang masamang gawain. At ang isa pang kinatatakot ni Tita Dada ay baka bigla na lang mabaril itong si Botchok at mapatulad dun sa mga nagiging laman ng balita na basta na nga lang binabaril nang dahil sa kaso ng illegal drugs. Kaya naman ang naiisip nilang paraan na para mapagbago itong si Botchok at maiiwas dito sa ipinagbabawal na gamot at sa mga barkada niya na hindi naman talaga magandang impluwensya dito kay Botchok ay eto nga, ang muling iparehab itong si Botchok. Eto guys, ituloy lang po natin yung video ng interview dito kay Tita Dada. Nga, hindi talaga naging mabuti yung resulta ng pag-alis niya. Sa nag-udyo, napakahirap po talagang tanggapin kasi hindi sa mabuting bagay, hindi sa mabuting gawin na punta sa Botchok. Nung nandito po siya, maraming bagay nga na natutupad ang pangarap niya, no? Nakakabili siya ng gusto niya, nakakaabot siya sa akin, o kay nanay. Ngayon po, hindi man siya sa amin ang hingi. Saan ang gagaling yung ginagastos niya? Yun, sana mapanood ito nung sponsor ni Botchok na nagsulsul sa kanya na umalis siya dito kay Laka Business.
Sana mapanood niya itong interview ito kay Tita Dada para malaman niya kung ano yung masamang epekto sa ginawa niya na pagsulsul dito kay Botchok na umalis nga dito kay Laka Business. Na ito na yung nangyayari nga kay Botchok ngayon. Na halip na mapaganda ay napasama pa. At malinaw pa sa sikat ng araw na ang hindi magandang nangyayaring ito kay Botchok ay may malaking kinalaman itong sponsor niya na nagsulsul sa kanya na umalis siya dito kay Laka Business. Kaya sana mapanood ito nitong sponsor na ito. At sana ma-realize mo kung ano yung maling ginawa mo. Na ikaw yung dahilan kung bakit nalagay itong si Botchok sa hindi magandang sitwasyon ngayon. Kung talagang pinapadala mo pa ng pera ito si Botchok, dahil sinabi nga dito ni Tita Dada na hindi naman ang hihingi sa kanila ng pera itong si Botchok. Kahit sa lola niya, hindi ito nanghihingi ng pera. Ngayon, saan nang gagaling ang ipinambibisyo nito si Botchok? Malamang dito sa sponsor na ito. Malamang patuloy pa rin niyang pinapadalhan ng financial support itong si Botchok. At itong financial support na ipinapadala niya, ito naman yung ginagamit ni Botchok na pambili ng ipinagbabawal na gamot. Kaya sa suma total, ay parang siya na rin ang nagtutulak dito kay Botchok papunta doon sa kasamaan. Siya din yung nagtutulak na mapasama at mapariwara itong si Botchok. Samantalang kung hindi niya sinulsulan itong si Botchok na umalis dito kay Laka Business, ay maganda na ang buhay dito ni Botchok kay Laka Business. Napapagsabihan, nai-guide. At sabi nga ni Tita Dada, nung panahong nandito kay Laka Business ito si Botchok, ay malaki na ang naging pagbabago nito. Nagchi-church tuwing linggo at nabibili na nito ang gusto niya. At nakita naman natin guys, di ba? Nung kung di ako nagkakamali, bago magbagong taon yon, nung si Botchok ay nandito pa kay Laka Business, na nakabili itong si Botchok ng gusto niyang motor sa pamamagitan ng sinahod niya dito kay Laka Business. At yung pera niya na sinasahod dito kay Laka Business ay sa maganda na pupunta. Hindi ito napupunta sa pagbibisyo. Hindi katulad ngayon na kung pinapadalhan pa ito nitong sponsor niya ng financial support, ay ito na. Ito na yung ginagamit nitong si Botchok na pambili ng kanyang bisyo. Kaya kung sino ka man na nag-sponsor dito kay Botchok, na nanghikayat dito kay Botchok, na nansulsul dito kay Botchok para umalis dito kay Laka Business, ito na yung ginawa mo. Ikaw mismo ang nagsadlak kay Botchok sa hindi magandang kinalalagyan niya ngayon. Walang ibang responsable dito kundi ikaw. At kung may dapat sisihin dito, ay walang iba kundi ikaw. Dahil itong si Botchok, hindi naman yan aalis dito kay Laka Business kung hindi mo sinulsulan, kung hindi mo inopera ng pera, kung hindi mo tinukso itong si Botchok dyan sa pera mo. Bagamat may mali din dito si Botchok, dahil siya nga ay nagpadala sa sulsol ng isang katulad mo, ay ikaw pa rin ang may pinakamalaking kasalanan dito. Dahil hindi naman makakaisip ng ganyan si Botchok kung hindi dahil sa'yo. Malinaw na malinaw yan. Eto guys, ituloy lang po natin yung naging interview nga po dito kay Tita Dada. Napakahirap po kasi.
bilang inanak, ayoko rin pong mapatiwara yung bata. Sana ma-rehab siya kaysa makantutampot siya ng pulis niyan o ano. O mapatay siya dyan, yun din ang nakakatakot. Ano pong masasabi mo kay Bochok? Baka sakali nanonood siya. Anak, Butchok, Dipi, kung nakikinig ka man sa akin, hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo, gano'n din si nanay. Kasi alam ko, iniisip mo, pinababayaan ka namin. Oo, pinababayaan ka namin dahil yan ang gusto mo. Pero yung gusto mo kasi hindi rin naman para sa ikabubuti mo. Gusto mo yung masama. Yun yung masakit dito, guys. Yung sinasabi ni Butchok na gusto niya maging malaya. Ito yung kinahantungan niya. Napunta siya sa masama. Naligaw na naman siya ng landas. Bumalik na naman siya doon sa nakaraan niya na unti-unti na sana niyang nalalampasan. Unti-unti na sana niyang nababago. Dahil nung panahon nga nandito siya kay Laka Business, nakita naman natin kung ano si Botchok dito kay Laka Business. Kung ikukumpara natin si Botchok ngayon, dito nga sa sinasabi nito si Tita Dada. Napakalaking pagkakaiba na ni Botchok noon kumpara nga sa ngayon. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Huwag mo kami sisisihin sa nangyayari sa iyo, anak. Ikaw ang may isip na yan ang gusto mong gawin. Pero hanggat maaari, gagawan natin ng paraan makorek ka ulit. Tsaka unang-una sa Panginoon, sabi ko sa'yo, magbalik loob ka. Dinidinba mo ako. Panginoon unang makakatulong sa'yo, anak. Yan guys. Napakinggan natin ang damdamin ng isang ina. Isang inang nasasaktan sa hindi magandang nangyayari ngayon sa kanyang anak. Kasi nung nandito si Botchok kay Laka Business, panatag na itong si Tita Dada. Masaya na itong si Tita Dada. Sabi nga nito si Tita Dada ay nung panahong nandito si Botchok kay Laka Business ay nakakapag-abot na ito dito kay La Tita Dada. At ganon din dito sa nanay ni Tita Dada. Dito nga po sa lola ni Botchok. Nakakapag-abot na rin itong si Botchok ng pera na galing doon sa sweldo niya dito kay Laka Business. Pero niya sa ngayon, hindi man siya nanghihingi kay La Tita Dada at dito sa lola nito si Botchok, ay ito naman yung nangyayari sa kanya. Na yun nga, napapariwara ito si Botchok. At para naman doon sa mga nag-comments dati na nagsabing buti na nga lang at umalis itong si Botchok dito kay Laka Business, ay ito po yung nangyari kay Botchok. Kumpara sa inyo ay mas ikinabuti ni Botchok yung pag-alis dito kay Laka Business, ay ito po yung malinaw na nangyari kay Botchok simula nung umalis siya dito kay Laka Business. Ito malinaw naman sa sinabi ni Tita Dada kung ano yung nangyayari ngayon kay Botchok. Ito si Botchok nga ay sobrang payat na, sobrang bagsak na ng katawan. At ang tingin nga po nila dito ay kaya ganito kapayat itong si Botchok, kaya ganito kabagsak ang katawan nitong si Botchok, ay muli itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya doon sa mga nagsabi at nag-comment na mas mabuti yung pagkakaalis ni Botchok dito kay Laka Business dahil nagkaroon siya ng kalayaan, ay yan na po. Yan na yung kalayaan na tinahak ni Botchok. Kalayaan na papunta sa kasamaan. Kaya dito sa mga nag-comment na ito kay Ka-Business na mas minabuti pa nga nila na umalis dito si Botchok kay Laka Business, ay sana ay naging masaya kayo. O baka nga masaya po kayo dito sa nangyayari nga ito ngayon kay Botchok. Ay mukhang yan po yung gusto nyo mangyari, na si Botchok ay mapariwara. Dahil nakikita nyo na dito kay Laka Business ay maganda ang itinatakbo ng buhay nito si Botchok. Kaya siguro para sa inyo ay mas maganda ngayon ang kinatatayo ni Botchok nung wala na siya dito kay Laka Business.
Kaya sana bago po tayo magbitaw ng mga ganyang komento, ay suriin muna po natin ang bawat sitwasyon. Kung nakikita ba naman natin na napapasama ito si Botchok dito kay Laka Business, ay di baka nga halos lahat tayo ay magsulsul na umalis na siya dito kay Laka Business. Ay hindi po eh. Nakita naman natin na itong si Botchok nung panahon nandito kay Laka Business ay napakaayos ng buhay niya dito. At marami nga ang natutuwa dito kay Botchok dahil pag nagbibigay siya ng advice doon sa mga napupuntahan nila ni Papa Dins na beneficiary nito si Papa Dins, ay napakagaganda ng kanya ibinibigay na advice. Kumbaga napaka-meaningful po ng mga ibinibigay niyang advice dito sa mga beneficiary nito si Papa Dins. Pero sa ngayon, sa tingin ko, ay itong si Botchok na ang nangangailangan ng payo. At yun guys, sana po nagustuhan nyo po itong reaction video ko pong ito. At kung may mga tanong man po kayo, ay nandyan lang po ang aking comment section. Bukas po ang ating comment section sa inyo pong mga tanong. At bago po tayo magtapos, ay yun, muli ko pong sinashoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At patuloy po ako nagpapasalamat sa wala nyo pong sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po ma'am. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.